nakakapagtaka dahil nga yung Duterte Youth, 3, no? Parang 2 million mahigit ang nakuha nilang boto, so 3 seat. Tapos ang BH 2.3 million votes. Oh, kadamo. Oo, di ba? Tapos ang BH ay nanalo rin, although 1 seat, yet among the 54 party lists na na prinoklama, 54 ba 57, hindi pa sila na proklama. So let's take one party list at a time. Umpisahan mo natin sa Duterte Youth. Bakit po hanggang ngayon ay hindi pa sila na proklama? 54 po ito, Ma'am Pati, mga 54 groups po ang nakakuha ng 63 seats. Ito po ay dahil sa may inakyat po sa National Board of Canvassers na 2 petisyon po. Una, para po i-resolve yung 2019 pa na petition na kumikwestiyon ng registration ng Duterte Youth dahil sa kawalan po ng compliance sa publication requirement nung sila po ay nagpa-register. Kasi kung matatandaan, tama po ang aking pagkakaalala, nung nag-file po sila ng registration noon, ito'y na-dismiss agad ng COMELEC Division. Ngunit umakyat po sila sa Commission and Bank via motion for reconsideration, na-grant po ito. Ngunit ang allegation po sa petition ay mukhang nakalimutan yung publication requirement, na jurisdictional requirement po yan. At yung ikalawa po ay allegation ng paglabag sa COMELEC resolution dahil sila po daw po ay may red tag, merong hinaras, merong binuli. Yan po yung 2 kaso. At hindi po ito tinatanggi ng Duterte Youth Party List na existing talaga at pending yung kaso po hanggang ngayon, yung sa 2019 issue. Okay. Meron bang hinarap ulit na bagong petition laban sa Duterte Youth? Meron po. Ito po yung paglabag dun sa resolution po namin laban sa harassment, bullying, at yung tinatawag po nating abuse. Ito po yung tungkol sa red tagging remarks po nila. Panibago po ito. So, I think Contra Daya was the one who the same the same complaint. Red tagging. Red tagging, So, ito naman po sa BH, dito sa bagong henerasyon, 3 grounds po ang reklamo sa kanila. Abuse of state resources. Ano bang ibig sabihin ng abuse of state resources? At ano ang pinagbabawal sa paggamit po ng state resources? At lumalabas po kasi doon sa batay sa alegasyon na yung isang nominee po nila yata ay isang chairperson ng isang barangay at ginamit po yung pasilidad ng barangay at yung oras pa at activity ng barangay doon sa pangangampanya ng ating BH Party List. Yung po yung naging dahilan ba't meron pong petition ay sinampa sa kanila. Ngunit may development po dito, Ma'am Ali, Ma'am Patpi, dinismiss po ng COMELEC Division yung pong petition laban sa BH dahil sa following grounds. Una po, hindi po sila nakapag-serve properly ng copy doon sa bagong generation party list dahil po dinaan nila to via registered mail, ngunit wala pong affidavit of service, hindi pinaliwanag bakit dinaan sa registered mail. At ikalawa, wala po yung mga kailangan ng mga certified true copies ng mga nominations at acceptance po na kanilang kine-question. So, tama ho ba yung nakuha namin, may 5 days po yung nagsampa ng kaso para sumagot or dismiss na totally, pwede na maproklama ang BH? Tama po, dapat po ay umakyat sila sa pamamagitan ng motion for reconsideration po sa Commission and Bank kung kine-question nila ang dismissal po na yan. Otherwise po, tama po kayo, pag lumampas po yung period na yan, magkakaroon po ng finality, yung decision ng division. Pagkatapos po yun, magkakaroon na ng entry of judgment, magkakaroon ng writ of execution, mapoproclaim na po ang BH Party List. So kailangan binibigyan ng pagkakataon yung petitioner to exhaust all legal remedies available to them. But you said, by June 30, mariresolve lahat itong mga pending pa po? Tama po, yan po ang pangako ni Chairman Garcia. Hindi lang po dito sa party list, kundi yung lahat po na nakabinbin ng mga petitions, lalong-lalo na po yung na-issuehan ng mga suspension of proclamation. May mga ilan po kasi na nanalo po sa local races na nasuspend din po ang proclamation dahil po sa may mga pending na petitions po. Ako, another thing that bothers me, Attorney John Rex, correct me if I'm wrong, parang parang nag-threaten ang Duterte Youth na pag hindi sila proklama, maglalabas daw sila ng mga baho laban sa COMELEC. May ibubulgar. Meron ka ba ano ang marites ng Duterte Youth laban sa inyo? So bakit hindi nyo ibulgar? Kung meron man. Una po sa lahat sabi nga po ni Chairman Garcia, ayaw na po namin patulan yung ganyang remarks. Dapat legal na proseso. Ikalawa, sabi rin po namin, kung meron pong katotohanan yung sinasabi nila, kailangan ba maghintay pa dahil sa hindi na proklama para ipahayag yung ganito? Hindi ba dapat pagkatotohanan at may ebidensya, ilabas yan, ano man po ang sitwasyon? Let's live together. Sunnet 25. Sunnet 25.